Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po ako sa mga bagong adventure na ating pong ginawa sa taong 2025. Ang ating pong biyahe after natin mag-celebrate ng New Year kasama ang family sa Puerto Princesa with Mrs. Joy Adventure. At eto naman ang ating biyahe at pamana along the way pabalik sa bayan ng Coron at soonest pabalik naman ng isla para makasama muli sila chairman. Pero bago yun, samahan niyo muna ako sa mga adventure at pagsaksi sa mga nagagandahang mga tanawin underwater at mag-isahin papawid sa ating adventure na ginawang ito. Kaya tara, samahan niyo po ako. Let's go! Papunta na kami sa Port of San Fernando mga ka-adventure, pero ang meet up point namin ay sa Leo. At ang lahat po ng mga expedition na gumagawa ng biyaheng El Nido to Coron ay dito na po nagmumula or nag-uumpisa sa lugar po ng San Fernando Dipnay. Dahil nga po sobrang layo pa ang biyahe all the way straight from El Nido papuntang Linapacan area. At sa amin pong unang destinasyon ay itong Cala-Cala Island na talagang pinakatanyag in terms of magandang tanawin at malinaw na dagat. Kaya tignan nyo naman mga ka-adventure. Ang lugar nito ay tinaguri ang may pinakamalinaw na visibility ng dagat dahil nga sa may kalakasan po ang agos dito, which is isa sa reason kung bakit talaga namang nami-maintain niya ang ganitong klase ng visibility ng dagat. At syempre sisi din tayo pansamantala. Lapu-lapu or coral trout ang ating naging target sa dive nito mga ka-adventure. At sa atin namang sumunod na pagtira, ang ating target ay same lapu-lapu pa rin or coral trout, pero ito ay nasa ilalim ng bato. Ang lugar po ito ay nasa mainland na ng Linapacan area po ang Kulaylayan, at isa sa mga tanyag na accommodations or base camps dito po sa bayan ng Linapacan ang Linapacan Tourist Camp. At katabi lang nito ang pinakasentro sa lahat ng mga destinasyon na talaga namang pinupuntahan natin i-explore at patuloy na binibisita ng mga maraming banyaga. At ito nga ang tinaguri ang isa sa mga preserve pa ng mga islands and destinations sa Palawan, kagaya ng Balabac, dahil nga kapag Coron at El Nido ay talagang sobrang dami na rin ng mga bisita, pero hindi pa rin sobrang dami in terms of tourist kumpara sa mga iba pang mga Asian countries. Pero so far ang Linapacan is napaka-kunti pa lang ng mga taong nakapag-explore dito, kaya expedition talaga ang pinaka-advisable na gawin. At hindi lang ang aerial view ang sobrang nakakamangha sa mga area ito, kundi ang underwater life din ito. May mga times talaga na nakakita tayo ng mga gitong senaryo or hindi kompleto yung bahagi ng katawan ng pawikan, dahil nga nung kabataan nila or nung lumalaki sila ay nagiging prone din sila sa pagkain ng mga malaking isda, lalo na yung mga pating. At ang tao ay hindi naman talaga kasama sa food chain ng mga isda, pero ang mga isda, pating at kahit ano pa mga sea creatures na nasa dagat, tao ang pinaka-top predator. At amazing din ang coral na matatagpuan dito sa Ginto, na isa rin sa may pinaka mayamang diversity in terms of underwater marine life dito sa area. Namangha ko mga ka-adventure at naingganyong manguha ng tirek or sea urchin. At ang pinaka-amazing dito is hindi sila usually matatagpuan sa seagrass or sa mga baryaw, ngunit nandito po nakabaon sa ilalim ng mga coral reef
dahil nga napakalaki ng mga gulong dito sa area, pero amazingly napakarami po nila at napakalaki ng laman during ng mga panahong ito. At yun nga, sabi ko nga po sa inyo, ang laman po ng mga sea urchin ay nakabase din sa laki ng buwan. Talakitok o mamsa and giant trevally naman sa English ang isda na ating natira mga ka-adventure. At sa susunod naman nating pagsisid, Harlequin sweet lips, at ito ang isa sa mga pinaka maamong classifications ng mga sweet lips out of so many different classifications ng mga sweet lips mga ka-adventure. At ang pinaka talagang distinguished na itsura nito is mostly black and white spotted. At sad to say mga ka-adventure, pag recover natin, may nadamay na civilian. Napaka-common target talaga nito mga coral trout or lapu-lapu mga ka-adventure, at kagaya po ng mulmul, ng mga clownfish, ang mga lapu-lapu ay nagpapalit po ng kasarian after po nilang ma-reach ang kanilang adulthood. At ang lahat po ng lalaki ay nagiging babae. So lahat po sila ay may kakayahang magparami, kaya hindi rin talaga sila dumarating sa point na talagang endangered pa. Panibagong sisid, panibagong target, panibagong mamsa na naman mga ka-adventure. Keep the line tight kapag tumira ng mamsa mga ka-adventure, dahil napakatuso nito at madalas pinupulupot at sinasabit sa mga bato. Kagaya din ang classifications ng mga talakitok, at lalo na kapag talagang sobrang lalaki na or mamaw na kung tawagin. So isa yan sa mga talagang pinaka powerful maliban sa dogtooth tuna. At itong mga klase ng mga isda ay dapat maging full aware tayo, dahil po may mga istorya na rin na binawian ng buhay dahil nga na misanticipate nila ang power ng isdang ito, na ang line nila ay nakatali lang sa baywang, which is commonly ginagawa ng mga sinaunang mga namamana pa. Isa sa mga pinaka-elusive, pinaka-matalino at pinaka-curious na klase ng isda is itong mga malagono mga ka-adventure. Pero yun nga, kapag sumablay ka sa unang tira, mahirapan ka nang kunin ito. Kaya mas maganda, as much as possible na unang pagkita nyo, ay masikir mo kagad siya. Amaze na amaze ang ating bisita. May pa-aper-aper pa. At sa ikarawang araw ng expedition mga ka-adventure ay 3 hanggang 4 na destinasyon ang amin pong binibisita, at ang mga pinakasentro ng mga destinasyon dito sa sentro ng Linapakan Island Hopping Tourist Destinations ay itong Cagdanao, Ginto, at yung susunod naman ay ang Cobra.
Sobrang common na makita ng mga nagagandahang coral garden dito or mga coral reef mga ka-adventure, and patuloy natin in-educate ang ating po mga bisita na as much as possible is huwag tayong umapak sa mga coral reef at huwag din natin itong hahawakan dahil nga napaka-sensitive din ng mga ito at napakatagal bago patubuin. Pero dito sa area ng Linapakan is mabilis yung kanila pong regeneration even to na nasalanta sila ng mga sinaunang pangingisda at mga calamity, mga bagyo, and ang kagandahan lang is talagang maagos kaya sobrang healthy ng karagatan po sa area ito. At Balonbo naman para sa aming susunod na base camp at amazing sunset naman ang mawi-witness dito mga ka-adventure. Excited ako mga ka-adventure habang nag-explore at ginagawa ang mga activity all the way hanggang makatawid po ng bayan po ng Coron. Dahil nga excited na akong i-share sa inyo ang panibagong adventure natin dahil nga kadalasan ng adventure natin pong ginagawa is underwater lang talaga. Wala tayong ganitong klase ng mga kuha na mula sa himpapawid at talagang makikita natin yung talagang kagandahan ng mga destinasyong ating pong mga binibisita. At tingnan nyo naman, talaga namang worth kung bakit ito ang reason sa tinaguri ang Palawan is one of the top destinations or beach in the world. Napakaraming GT mga ka-adventure. Ikaw na ang bahala kung ikaw ba ay kukuha. Wow! Ang ganitong klaseng formation ng mga coral reef na madalas binabahayan pa ng mga marble grouper o luba ay bahay din ng mga cuttlefish or tauban mga ka-adventure. At during this month, simula po ng October hanggang February ay kasagsagan po ng or season ng tauban at kung nyo po niyang mapapanood sa mga videos ng ating mga kapwa local vlogger sa isla nila Tangay Kulot at native channel ay madalas din talaga makuha. Kakaiba pala this time ang kuha ng ating GoPro mga ka-adventure. Nakita po ang kalahati ng ilalim ng dagat at kalahati ng itaas dahil nga dome ang gamit natin dito. Isang aparato na inilalagay po sa GoPro na nang sa ganun ay makita ang both side ng ini-explore nating area. Isa sa mga pinakamatalinong uri ng mga emperor fish is itong bigay emperor mga ka-adventure, pero not this time. Naisahan natin siya. Another dive, another target mga ka-adventure. This time, isang uri ng lapu-lapu ang ating pong tinira. Ang mas malaking tuldok na kung tawagin is passion fruit coral trout. Kung maraming klase ng isda na curious mga ka-adventure, halos number 1 dyan ang talakitok na kapag gumawa ka ng ingay, talagang babalik yan. At ayan, sa pool, lalo na kung may krek-krek galing kay Corsi Spearmaster.
Lake exploration naman mga ka-adventure, ang Kayangan Lake at ang Barracuda ang isa sa tinaguriang the cleanest and greenest lake in Asia, na ang content ng tubig po ay pinaghalong fresh and salt water na kung tawagin ay tabsing, at ang overlooking view ay makikita halfway ng trekking dahil kailangan po nating umakyat pataas at pababa bago pa natin marating ang lawa, and after marating ang lawa, swimming and pabalik, trekking ulit. Pero tignan nyo naman, worth yung inyong view na makikita kapag nag-trek ka all the way papunta dito sa kung saan makikita ang magandang view. Isa sa rason kung bakit ang Palawan ang tinaguriang the last ecological frontier po ng Pilipinas is dahil po napakarami pa talaga ng mga islang reserve, and almost out of 10% na kalupaan or area dito po sa Palawan is almost 3% pa lang yung talagang nade-develop, at mostly is talagang preserve pa, at ang dating count po ng mga isla at kapuluan sa Pilipinas ay umaabot sa 7,107 islands and islets, pero ngayon po ay meron ng 7,641, and 1/3 po ng mga isla sa Pilipinas ay nasa Palawan. Meron po itong umaabot na 1,780 islands and islets, at ang Palawan din ang tinaguriang the cradle of the Philippine civilization, na kung saan ang pinakaunang sibilisasyon sa buong Pilipinas ay nag-start sa Tabon Cave ng Quezon, Palawan. Ang isa sa tinitinang rason kung bakit napakarami ng naglitawang mga islands and islets sa Pilipinas is dahil nga sa una, pagputok ng bulkan underwater, dahil nga ang Pilipinas ay tinaguri ang part ng Pacific Ring of Fire, at ang pangalawa is yung continental drifting, ng pagbanggaan ng mga tectonic plates, at isa yan sa mga reason kung bakit nag-exist itong mga rock formation na kung tawagin is limestones, na isa sa mga tinaguri ang one of the majestic rock formation na inyo pong makikita hindi lang dito sa atin sa Pilipinas or sa Palawan, kundi sa mga kalapit bansa sa Asian countries. At para naman sa huling gabi mga ka-adventure, kasama sa entertaining, is itong pag-fire dance, na talaga namang isa rin sa mga talentong pinangahawakan ng mga iba't ibang guides na sumasama sa mga expedition. At dito sa Green Team led by Arius ay si Jojo naman ang sumasayaw at nag-entertain ng mga bisita. And we would like to say thank you pala kay Miss Sheila Gallego ng Management of Banana Island sa patuloy na pagtanggap at pag-asikaso and pag-aayos ng mga accommodations if ever meron mang honeymoon our expedition trip. Kaya shout out po Miss Sheila Gallego o Banana Island.
At pagkatapos ng 4 araw at 3 gabi mga ka-adventure, eto na nga, comes to the point na mararating na namin po ang bayan ng Coron. And that's it. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa lahat po ng ating po mga adventure na ginagawa. See you po sa ating susunod na adventure. Maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go!